Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang pananalasa ng isang buhawi sa Olongapo City. Chris, may napinsala ba? Tony, ayon sa uploader, 3 bahay ang nasira ng buhawi. Kita sa video na naglipara ng mga tarapal at plastic bottle sa bubong ng bahay na yan sa Barangay East Bahak-Bahak. Kwento ng uploader, may mga nagliparan ding bubong ng bahay. Tumagal ng 1 minuto ang buhawi, walang naitalang nasugatan. Bunsod naman ang tuloy-tuloy na pagulang dala ng Super Typhoon Nando, binaha ang maraming bahay at kalsada sa Barangay Banawang sa Bangaldan dito sa Pangasinan. Ayon sa Bangaldan Disaster Risk Reduction and Management Office, ang pag-apaw ng ilang creek ang dahilan ng pagbaha sa low-lying areas. Dahil din sa epekto ng Super Typhoon Nando, tumagilid ang SUV na yan habang tinatahak ang isang kalsada sa Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa ilang nakakita, mabagal ang patakbo ng driver. Hinala nila, nawalan ng kontrol ang driver dahil sa lakas ng hangin. Ligtas naman ang 2 sakay nito. Wala pa silang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Nagbabalik ang GMA Regional TV para sa mainit na balita sa Visayas at Mindanao. Pahirapang makatawid sa ilog ang ilang residente sa Buldon, Maguindanao del Norte dahil sa nasirang tulay. Cecil, paano yung diskarte ng mga residente ngayon nasira yung tulay? Rafi, natatawid nila ang rumaragasang ilog gamit ang improvised na zipline. Para makapunta sa kabilang parte ng ilog, umuupo sa kahoy na kakabit sa lubid ang mga residente. Ayon sa mga residente, yan ang ginagawa nila tuwing tumataas ang antas ng tubig sa Lumabik River. Nasira kasi nagbaha ang tulay na itinayo roon at hindi na inayos. Yan lang din ang daan nila papunta sa paaralan, pamilihan at ospital. Malaking hamon din daw tumawid doon kapag masama ang panahon. Inilikas naman ang mga pasyente mula sa Buluan District Hospital sa Maguindanao del Sur dahil sa pagbaha. Mahigit 200 pasyente ang inilipat sa Women's Center malapit sa Kapitolyo. Nakauwi na ang mahigit 100 sa mga pasyente. Ayon sa Integrated Provincial Health Office, posibleng matagalan pa ang pagbabalik operasyon ng ospital dahil kailangan pa itong linisin at ma-disinfect. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay tulong ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong pasyente at health workers. Napinsala naman ang 16 na bahay sa Liganes, Iloilo dahil sa malakas na hangin. Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 14 sa mga bahay ang partially damaged habang 2 ang totally damaged. Ayon sa Pag-asa, wala namang buhawi o thunderstorm na namonitor sa lugar. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado dahil umano sa pangingikil o extortion ang 2 Koreano at 1 Pilipino sa Pampanga. Ayon sa mga otoridad, isinagawa ang entrapment operation laban sa mga sospek matapos silang ireklamo ng isa pang Koreano na kinikikilan umano siya ng mga sospek ng 4.4 billion pesos. Kapalit umano ng pera ang hindi pagtestigo ng 2 Koreanong sospek sa korte. Sabi pa ng mga otoridad, dati na ring nagdedemanda ang mga sospek at nangingikil kapalit ng hindi nila pagtestigo. Nakumpiska sa kanila ang 50 gramo ng mga hinihinalang iligal na droga na may halagang mahigit sa 600,000 pesos. Nakuha rin ang nasa 4 na milyong pisong marked money, baril at mga bala at ilang cellphones at mga peking ID. Nakapiit na ang mga sospek sa Mabalacat City Police Station at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanila. Wala pang pahayag ang mga naarestong sospek.